Sa video pong ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano malaman kung grounded na ang isang motor ng electric fan. Kapag grounded na ang motor ng electric fan, hindi na po ito pwedeng gamitin pa. Obligado na magpapalit po na tayo dito ng motor. Kaya panoorin ang video ito at ipapakita ko po dito kung paano ang prosesong ginagawa ko para malaman kung grounded na ang isang motor ng electric fan. Ang motor po na ito ay kung titesterin natin ay normal naman ang kanyang resistance reading. Sukatin muna natin. Naka times 10 na po yung ating ohmmeter at calibrated na rin. Ilagay lang po natin yung test probe sa dalawang terminal ng AC plug ng electric fan. Ito po yung line 1 at saka line 2. Kahit magkabaliktad, okay lang. Tapos pihitin natin ang selector switch ng electric fan. Ito po yung selector switch naka 0. Ilagay natin sa number 1. Mapapansin niyo na nag-deflect yung meter pointer. Nagkaroon ng reading na 300 ohms. Normal po yan. Lipat natin sa number 2. Ayun, umusog ng konti. May resistance reading. Number 3, may resistance reading. Umusog ng konti. Pagka ganyan po ay normal po ang resistance reading sa motor ng electric fan na katulad nito. Ngayon ay paano natin malalaman kung ito ay grounded na at hindi na pwedeng gamitin. Take note na ang reading na nasukat natin dito ay normal at good. Pero titingnan natin kung paano malalaman kung grounded ito. Ganito po ang maobserbahan natin kung grounded ang isang motor ng electric fan. Kailangan baklasin po muna natin ito para mas malinaw nating may paliwanag. Tanggalin yung 4 na tornilyo sa bawat kanto. Yan. Tanggalin din yung swing arm. At habang binabaklas ko po ito ay maraming salamat po sa mga subscribers ko na nag-aabang. Pasensya na po kayo at matagal po tayong hindi nakapag-upload. Naging busy po tayo sa iba't ibang klase ng trabaho. Sa mga may hilig mag-like and comment, hindi ma-absent sa comment section. Katulad ni Nasero, Lorenzo Advincola Jr., Edgardo J. Ardato ng Bataan, Eli Bilutindos ng San Pedro Laguna, Gani Pitilla ng Pangasinan, CK Trading, Jeffrey De La Cruz, Chef Technician, Hiner Marrero, Saldi Mabilangan, Alex Paroni ng Camarines Sur, Silver Pearl, Ali Saluan ng Basilan, Stream Tech, Felicio Yupo ng Antipolo City, Truth in the Light, Romel, si Dario R, Mr. Hopeless, and Jack. Shout out din po sa lahat ng aking mga silent viewers dyan na alam ko po na nanonood. Kahit hindi po kayo nagko-comment, maraming salamat din po sa inyong lahat. Okay, ayan, nabaklas na po natin yung motor ng electric fan. Natanggal na rin yung switch. Tinanggal ko na rin po yung kapasitor para maipakita sa inyo ng maayos ang explanation nito. Ibig sabihin, ang use po ng electric fan na ito ay gumagana dahil may nasukat tayong resistance doon sa AC plug ng electric fan dito, line 1, line 2. Ulitin po natin. Testerin ulit natin paano malalaman kung grounded ang isang motor ng electric fan. Mapapansin ninyo naka times 10 yung ating ohmmeter. Ililipat lang po natin yan sa times 10K. Ang times 10K po ay setting para masukat ang grounded na motor ng electric fan. Kasi kung naka times 10, hindi po natin masusukat kung grounded ang isang motor ng electric fan. Ngayon na naka times 10 na siya, yan na po ang gagamitin nating setting sa pagsukat ng grounded. Dahil kahit wala tayong susukatin, tanging katawan natin ang makadikit dito ay magkakaroon po ng ground yan. Oh. Yan, kita nyo. Pumalo yung meter pointer. Nag-deflect, ibig sabihin, grounded po yung katawan natin. Posible po tayong makuryente. Posibleng daluyan po tayo ng electricity. Ayan, bitawan. O yan, o. Nakikita nyo, gumagalaw yung meter pointer pag hinawakan yung test probe na dalawa. Yan. Kasi ang katawan po natin ay conductor. Ngayon, ilagay po natin sa number 3 yung switch. 1, 2, 3 para mas maganda. Pwede rin sa 1 or 2 kahit alin dyan. Pero nilalagay ko sa number 3. Tapos, ikabit po natin yung isang test probe sa dalawang terminal ng AC plug ng electric fan. Ayan, nakakabit na. Kita nyo, dalawa. Tapos yung daliri natin ay nakadikit sa mga terminals na ito. Para kung sakaling grounded ang motor, magde-deflect po at gagalaw yung meter pointer. Kung normal ang motor, hindi po dapat mag-deflect ang meter pointer pagka dinikit natin yung isang test probe
doon sa windings. Dahil insulator po yung kulay gold na yan. Ang conductor po dyan ay yung nasa loob. Yung pinakang coated po na gold ay insulator po yan. Pinakang balat ng magnet wire. Kaya kung sakaling gumalaw po yung meter pointer, grounded po yung motor or windings ng stator na ito. Dahil dito, sa core, hindi po siya grounded. Wala po siyang connection, no? Hindi po siya nagdi-deflect. Hindi gumagalaw ang meter pointer. Subukan natin dito sa magnet wire or windings ng motor. Dapat hindi po siya mag-deflect. Subukan natin. Wala. Dito, wala. Dito, wala. Dito. Yan, may konting galaw. Subukan natin dito. Ayun, kita nyo, gumagalaw pagdating dito. Grounded po dito sa portion na ito. Ayan po, yan. Yun, kita nyo. Grounded po yung windings. Dahil pumalo po, ayan o, lakas ng ground dito. Yan. Grounded po yan. Dapat hindi po gumagalaw yan dahil yan po ay coated ng insulator. Dapat po yan ay insulated. Hindi gumagalaw ang meter pointer dyan. Pero gumagalaw po, ibig sabihin po ay grounded na po yan. Hindi naman sumasagad sa zero sa dulo ng scale dahil yan po ay grounded lang. Kung shorted po yan, sasagad po yan doon. Grounded lang po. Pagka ganyan, hindi na po pwede ikabit yan. Mag-iinit po ang makina or motor, posibleng pumusok po yan at masunog. Dito wala oh. Dito wala. Dapat ganyan, wala. Yan, wala. 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 Ayun, meron oh. May portion na may grounded. May portion na good siya. Oh, good, 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 good. Yun, meron doon. May palo, may galaw. O yan. Sira na po ang motor pagka ganyan. Kahit ang reading po ay normal sa speed number 1, 2, and 3. Pero pagdating dito at ito po ay nagkaroon ng deflection, grounded po yan. Yan o. Kikita nyo. Gumagalaw. Yan. Dapat po yan ay hindi gumagalaw. Nakuha. Ganyan lang po ang paraan para malaman kung grounded na ang stator windings ng motor ng electric pan. Kahit pilitin po natin ikabit yan, uusok lang po yan. Ayan o, gumagalaw. Take note na ang kamay natin ay nakahawak doon sa dalawang terminal ng AC plug. Ayan, ganyan. Nakaganyan. Kasi kung hindi tayo hahawak dyan, hindi po makikita kung grounded yan. Dapat nakahawak po dito sa dalawang terminal. Malinaw. Ganyan po ang grounded. Dito sa portion na ito, nagkaroon ng grounded. Dito banda. Doon, good naman. Dito lang meron. Posibleng nabasa po ito at nag-init, numipis yung balot ng mga magnet wire. Kaya nagkaroon ng grounding. Pagka ganito po, ang sitwasyon, hindi na po pwedeng gamitin ang stator na ito. Papalitan na po natin ito ng stator. Paano magpalit ng stator? Marami ko na pong video ginawa. Bisitahin nyo lang po ang aking channel. At kung natuto kayo sa pamamaraan ko kung paano malaman kung grounded ang isang motor ng electric pan, paki-like and share naman po ng video ito. At makapagbahagi tayo ng kaalaman sa mas nakararami at nang sabay-sabay po tayong matuto. The real life Vickers Real Glow expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.